Balik na may galat rin sa itong programa, Serbisyo Publiko sa 96.7 News Radio Davao del Sur. Huwag sama-sama kingon kaginiha, makauban na to ang head sa Tuang Municipal Local Disaster Risk Reduction and Management Office aron muhatag og mga tubag sa mga pangutana nato may tungod sa ginahimo nilang pagpangandam para sa Semana Santa. Makauban nato karon ang atuang head sa LDRMO Santa Cruz, Sir Romulo Birondo. Sir Mulong, may hapon, welcome sa atong programa. May hapon no sa ato ang tigpapamba Sir Luel o sa mga tigpaminaw sa ato ang News Radio. Okay. Sir Mulong, una na akong pangutana, kumusta ang inyong pagpangandam para sa Semana Santa nga ugma sugod na magyud sa Domingo? Yes, grabe gyud ang ato ang preparation sa ato ang Holy Week no this year. Nagpagawas og Memorandum Order si Honorable Mayor Hasan Nelson Sisala Sr. diin gimanduan niya ang response cluster ang public safety nga dapat na we are on blue alert status para mabantayan nato ang mga activities this Holy Week, and even sa barangay level ihapong gimanduan nga dapat activated pod ang ato ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Operation Center 24/7 in preparation sa mga eventualities this Holy Week. Unsa may ato mga ginabantayan mga activities sa inganing yearly activity naman ginda siya, sir? Unsa mga ginabantayan atong activities sa mga katawhan para diri sa atong lungsod? Usually no sa mga pag Holy Week daghan gyud mo influx sa mga tao sa tong mga churches, sa mga activities sa simbahan, but di pud nato malikayan ang public nga na moadto na sila sa mga resorts, inland resorts, beaches ug sa tuang nindot nga waterfalls diri sa Santa Cruz. Now, ang atong preparation last week o mga 2 weeks na nilabay gipang bisita nato ang ato ang mga resorts diri sa Santa Cruz, sa dagat, sa atong mga inland resort o sa sapa kaubanan ang ato ang public safety team, ang response cluster, ang ato ang Philippine Coast Guard, Philippine Army, Bureau of Fire Protection o ato ang Philippine National Police. And then givisit pod nato ang matag barangay aron maprepara pod sila sa unsa may mahitabo o hopefully no walay mga dinagko nga kakulian this Holy Week. Sir, ang coordination, you made mention barangay. Kumusta inyong coordination sa mga barangay? Kabalo na ba sila sa mga protocols sa mga inganing mga activities? Yes, again nagpagawas og memorandum order si Mayor no nga dapat ang barangay well activated pod sila during this Holy Week, and na-lay down na pod nato na sa barangay ang mga protocols nga dapat nilang himuon, especially kung na mga emergencies, labi na sa tuang mga resort no, mga kasapaan na to in case na mga emergency. Givisit na pod nato ang mga resorts owner unsay mga dapat protocols in place na pod ang mga signages diha sa ilahang mga resorts unsay mga dapat himuon, ug in place na pod silang mga tarpaulins, mga posters, ang ato ang mga hotline number in case og emergency. Are our barangays well equipped, sir, to respond in basic or first rate emergency situations? Yes, yearly nagakandak kita sa tuong barangay og trainings. In fact, na human gid nato ang 18 barangays og kandaktag mga basic first aid training aron if in case no na ay mga kakulian sa barangay, kaya na nila mo respond at the barangay level. So kabalo na sila sa ilang mga angahimuon and protocols ani. Yes, in place na ang lahang training sa mga protocols, kabalo na ang barangay. Sir, ang Santa Cruz taas kaayo ato ang highway Inawayan going to Bato. Di nato malikayan bisan pag-ampo nato nga dili. Doon nag-usahay mahitabo kini mga vehicular accidents. Kumusta po na inyong pagpangandam ani para makaresponde dayon ta sa mga aksidente? Yes, that's correct no. Taas-taas ang ato ang highway. It's a 28 kilometers long stretch from Inawayan to Bato. And givisit na nato ang 11 coastal barangays nga kinahanglan ready gyud permi. Naapo diha ang ato mga volunteer groups. Ang gihimo nato sa local government unit, nagbutang ta og mga substation no, na diha ang ato ang Bato nga substation, nag-Inawayan substation, para kung naay mga emergencies sa north o sa south, dili na magikan diri sa sentro ang ato ang mga vehicles o mga responders nga mo responde didto sa area.
Kay kaniadto no wala pa ang mga north ug south nga substation, dugay gyud kaayo no ang responde, kay layo man kaayo ang atuang area. So karon strategically na diha ang atong vehicles ug atong mga responders nga mo respond on time o paspas kaayo ang response nila tungod kay duol na ang areas. Unsa ka importante ang mga substation ug na-mention nimo nga paspas ang response, na-cut ba nato into how many minutes ang response time tungod na natay mga substations? Yes, dako gyud kaayo og na cut ang time no. Kaniadto kung mo responde tag inawayan, it will take 20 to 30 minutes, karon even 5 to 10 minutes maka-responde na dayon ta kay tungod duol na kaayo ang area. So dayo kayo og difference kaniadto ang atong response og karon. Sir, nakabot nato magkamuntar og mga substations tungod pod sa maayo nato na mga assets. No, ilawom sa pagdumala ni Mayor Jose Nelson Tatasala, dako ba og nausab sa operations sa mga assets sa LDRRMO? Yes, tinood na no. Una-una mo pasalamat gyud kog dako sa atong Honorable Mayor Jose Nelson Sala Senior, kay dako gyud kayo iyang tabang og suporta sa public safety and security sa response cluster. Diin daghan na kay tag mga assets no, ato ang mga rescue vehicle intact na diha. Paglingkod gyud niya no ni gawas ang atong mga rescue vehicle kay para paspas og strategic atong mga substation. Importante kayo ni mga substation tungod again katong naingon nako kaganina nga makat na ang time nga makaresponde dayon ta og pila ka minuto og paspas, and ang ato ang mga personnel trained pod and equipped kay para dali lang og kabalo gyud sila sa unsay mga dapat himuon. Now, balik ko dito sa mga vehicular accidents. Kung doon ay i-discuss siyang mahitabo sa usa ka barangay nga involving vehicles o mga pasahero, nasayod na ba ang mga barangay unsay mga basic first response and protocols may tuon na ani, sir? Yes, kabalo na ang ato ang barangay no. Mga 2 weeks ago again na-visit na namo ang 11 coastal barangays ug tanan barangays nga unsay mga dapat himuon for this Holy Week, na natay mga gipang hatag nga mga posters ug unsay mga dapat himuon, ang mga protocols intact na kay aron safe ang ato ang observance ato ang Holy Week. Sir, karon ang mga barangay nato, matod nimo kabalo na sila. Basically, para lang nasayo ng mga tao, what is the basic protocol kung ikaw ma-involve into an accident? If ever ma-involve tag accident no sa tuang kadalanan, na diha sa tuang Facebook page, i-like and share ninyo atong Facebook page, na diha atong mga hotline numbers kung naa mo sa north side, na diha ang pwede nato tawagan. Sa south pod na area, na po diha ang atong hotline number. Kung namo diri sa sentro, na po diha atong hotline number. So kana siya 24/7 naga-operate gyud na siya kay para makahatag dayon og assistance ang ato ang local DRM office. Ang uban nga mga buhatan, pahuway sila panahon sa Semana Santa. Karon ang LDRRMO padayon ang trabaho. Yes, under sa mandate yun na sa office no, even ang ubang offices naka-work from home sila and then suspended this afternoon, but ang LDRM office 24/7 di gyud pwede nga i-close na to because it is mandated by the local government code ug sa ato ang RA 10121 ug sa mga other nga mga issuances nga dapat public safety is unhampered ang ato ang mga services. Sir, na-mention mo unhampered dapat ang services. Karon nga panahon sa krisis, mahal kaayo ang ato ang mga panaliton. Basically, ang kining gas prices, fuel prices nato. And kamo diha sa LDRRMO, mostly sa inyong mga kalihukan, gakinahanglan og petroleum products, diesel, gasolina. Unsay epekto ani o ginaunsa ninyo ang mga lakang aron makusyon ang epekto pero di gihapon makuhaan ang serbisyo? Yes, under the mandate no of our local chief executive na ang support niya sa public safety, in fact, i-increase niya ang ato ang fuel budget sa public safety, sa Coast Guard, Army, Police, Bureau of Fire, o sa local DRM office. Mo ito'y mandate niya. During the management meeting, dili gyud dapat mahamper kung unsay may mga emergencies nga mahatag dayon nato sa tao.
So di ta pwede mo rason nga di may kaadtuan nga disgrasya kay mahal ang gasolina, mahal ang diesel. Correct, no? Dili gyud ta pwede mo sultihan na kay it involves man kinabuhi sa tao. Okay, so mo responde gihapon ta? Yes. Paspas gihapon? Yes. Og di ta mangayog pantubil sa mga pasyente. Yes. Dili gyud dapat, no? Kay it is tuwa man gyud ang responsibilidad. Okay. Sir, ang mensahe na lang nimo sa mga katawhan sa lungsod sa Santa Cruz, even sa mga uban pa nga mag-observe karon og Semana Santa o sa mga pahimangno nimo, reminder sila. Una-una, before ko mo hatag og pahimangno sa public, no, mo pasalamat kikog dako sa tuang Honorable Mayor Jose Nelson C. Sala Sr. sa iyahang dako kay nga kasing-kasing paghatag sa mua og support, no, sa public safety og sa response cluster. Sa mga volunteer groups nga grabe gyud ilang sakripisyo, even they are only volunteer pero grabe gyud nga nitabang gyud sila sa local government unit og sa barangay sa tuang BDRMC. Daghan kayong salamat kay ni kuan gyud mo sa call ni Mayor nga mag-operate ang atuang BDRMC Operation Center. Atong pahimangno sa public during the celebration of the Holy Week, number 1, ayaw gyud ninyo biyay inyong balay nga naapay mga naka-plug. So ipang-unplug gyud ang inyong mga appliances kay simba kog naisunog niya nang lakaw mo, walay tao kay nag-adto mo sa simbahan or asa mo nag-adto sa gawas, no. Ikaduha, ayaw gyud ninyo i-broadcast sa Facebook or any social media nga walay tao sa inyong balay para maiwasan nato nga naikawat, no. If possible, kung kuan jud sa ato ang budget nga mas nindot natay mga naka-in place nga mga bisan baraton pero dako na kay nang atabang man natay CCTV sa ato mga panimalay para ma-check yun nato permit ang ato ang balay, no. Second is kung moadto ta sa simbahan or mga ligo ta, kinahanglan gyud nga intact nga ato ang pamilya. Kung naay mga dili kabalumulangoy or itong mga minor, dapat i-assist gyud na sa katong mga kabalumulangoy. Unya gisulti na namo sa mga resorts owner katong mga liquor nga kung nakainom, no, dapat dili gyud mo adto sa laom og dapat natay mga floating assets and devices sa ato mga resorts owner og sa ato mga different resorts kay para safe ang ato mga ligo. And then kung dili gyud kaya nga nakainom na, so dapat mo pahuway usa gyud, no, dili gyud ipugos nga mo drive kay basin mao nay rason, no, nga madisgrasya ta unya napud biya tay sakay. So basin ang tibok pamilya simba ko lang ang madisgrasya na hinoon. And then nas nindot yun nga natay family kit kay if in case na yung mga ginagmay nga emergency or na nasamdan diha, kita mismo makahatag dayon ta og first aid sa to ang mga kaubanan, labi na gyud kung naata sa gawas. So kana siya. And syempre, don't drink and drive. Yes, dapat yun, no. Mo po nato ginaligayan kana madisgrasya sa mga kadalan tuon lagi ipugos gihapon og drive bisan pa tama na or nakainom na. Yes, tama. Okay, daghang kayong salamat si Sir Romulo Birondo, ang LDRRMO head sa ato ang lungsod sa Santa Cruz. Mo ang mga reminder ug at least na-update pud taniya sa mga kalihukan operasyon sa ato ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Standby mo, balik ta pag mas pipila mga painom.